Magandang araw po, Sir Cabo Negro. Tawagin niyo na lamang po akong Boyet. High school po ako noon nang maging girlfriend ko si Kath. Pareho naming first love ang isa't isa. Nagkahiwalay kami nung lumuwas siya ng Maynila para magkolehiyo. Ako naman po ay naiwan sa baryo namin. Hindi kaya ni nanay at tatay ang gasto sa Maynila. Kaya sa baryo ko na pinapatuloy ang aking pag-aaral. Hanggang sa natapos ko ang kursong edukasyon. Hindi na rin po kami nagkita ni Kath mula noon. Lumipat na rin po kasi siya ng Maynila at ang buong niyang pamilya. Isang araw, nabalitaan ko na lang po sa aming mga kaibigan na ikakasal na daw si Kath. Pero wala na naging epekto sa akin ng balitang yun. Siguro dahil laging abala na rin po ako pagtuturo sa elementarya. Isang umaga habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan, nakasalubong ko si Kath. Ang oras na yun, Sir Cabo Negro, parang biglang tumalon yung puso ko. Parang nalove at first sight ulit ako sa kanya. Bigla ko natulala, wala pa rin nagbago sa kanya. Siya pa rin yung Kath na minahal ko noon. Nang magsalita siya, parang bigla akong bumalik sa sarili ko. Inaya ko siya sa tindahan. Doon nagsimula siya magkwento. Nalaman ko na dito na siya ulit sa baryo mamamalagi. Umiiyak siya habang nagkukwento. Kasi nung isang buwan bago ang kanilang kasal, naisipan niyang puntahan ang kanyang boyfriend sa apartment nito para sorpresahin. Nahuli daw niya po itong may kasiping na ibang babae at sa loob pa mismo ng kwarto nito. Awang-awa ako sa kanya noong oras na yun at bigla ko siyang niyakap. Nang maging okay na siya, naging masaya ang kwentuhan namin. Hindi na ako tumuloy sa paaralan. Hindi ko siya kayang iwanan sa ganong kalagayan, kaya sinamahan ko na siya sa bahay na titirhan niya. Marami pa siyang naikwento sa akin ng araw na yun, hanggang sa inabot na ako ng gabi sa bahay niya. Bago ako umuwi, sinigurado ko munang okay na siya. Saka ako nagpaalam at sinabi kong babalik na lang ako sa kinabukasan. Alas 5 pa lang ng umaga nakagayak na ako. Plano ko po kasing pumunta muna sa paralan para magpaalam. Maglilib kasi ako ng 1 linggo para masamahan ko si Kath sa kanyang pag-a-apply. Para matulungan ko na rin ang pag-aayos ng bahay na natitirahan niya. Pinayagan naman ako agad ng eskwelahan. Siguro dahil never pa rin naman ako nang ma-absent. Pagkagaling ko sa eskwelahan, dumaan muna ako sa karinderya para bumili ng almusal ni Kath. Pagdating ko kina Kath, nakabihis na siya. Nag-almusal na lang kami saglit at umalis na rin kami. Nang makarating kami sa ospital ng bayan, agad siyang kinausap ng head nurse. Nirekomenda na pala siya ng head nurse na dating pinapasukan niya sa Maynila. Kaya natanggap siya agad. May pahinga pa siyang 1 linggo bago siya mag-duty. Makalipas ang 1 buwan ay naging kami ulit. Hanggang sa kami ay nagpakasal. Masaya ang aming pagsasama. Wala kaming pinagtatalunan dahil mabait din naman si Kath. Isang gabi, habang kami kumakain ng hapunan, naikwento sa akin ni Kath ng babaeng bagong lipat sa aming baryo. Natawa talaga ako nung sabihin niyang, "Mahal, may bagong lipat sa abandonadong bahay." Hindi naman sa nanlalait ako pero nakakatakot ang itsura niya. Para siyang buruha sa horror movies. Nakaluwa ang malalaking bilog na mata niya. Ang ilong niya sobrang tilos, yung parang tuka ng ibong loro. May malaki rin siyang nunal sa pisngi. At yung mga ngipin niya ay maliliit na matutulis tapos madumi. May itim din at kulubot ang balat niya. At yung buhok niya, mahal, puting-puti na mahaba. Basta mahal, parang may kakaiba rin sa kanya. Sobra ka naman, mahal. Grabe ka naman manlait.
sabi ko na lang sa kanya. Pero sa totoo lang po, parang na-curious din ako sa mga sinabi niya. Kaya naisip ko na silipin din yung babaeng sinasabi ni Kath. Nabukasan paglabas ko galing eskwela. Dumaan ako sa abandonadong bahay. Mag-aalas 6 na noon ng hapon. Ang bahay na yun ay nasa gitna ng gubat. Pero may shortcut din dun papunta sa bahay namin. Mga galing kasabayan, kaya siguro nakita ni Kath yung babae. Palihim akong sumilip sa likod ng bahay nun. Sakto naman po na may siwang ang bintana. Pagsilip ko, nakita ko ang isang magandang babae na abala sa pagluluto. Sobrang ganda niya po talaga. Maladyosa ang ganda niya eh. Singkit at nakakaakit ang kanyang mga mata. Parang laging nakangiti. Manipis at mapupula ang kanyang mga labi. Makinis at maputi ang kanyang balat. At mahaba na straight ang maitim niyang buhok. Balingkinitan din ang katawan niya na natatakpan ng bestidang lampas hanggang tuhod. Para siyang model. Kaya napaisip ako. Teka, ito ba yung babaeng sinasabi ni Kat na pangit daw? Bakit kabaligtaran ng lahat ang kanyang kwento? Baka ibang babae siguro yung nakita niya. Imbinsi ko sa sarili ko. Sumilip akong muli sa siwang na bintana. Parang lalong nakakaakit ng kagandahan niya. Nang bigla siyang tumingin sa direksyon kung saan ako nakasilip. Kaya mabilis akong tumakbo papalayo. Nung gabing yun, hindi na siya maalis sa isipan ko. Sobrang nakakaakit talaga ang kagandahan niya. At doon nagsimulang kaibangan ko. At yung napapadaan siya sa harapan ng bahay namin nagkukumuha ko lumabas ng bahay. May dalang walis. Kukunwari ako na magwawalis para lang makita siya ng mas malapitan. At yung pangiti niya sa akin na parang nalulusaw ako. Minsan duman ako sa harap ng kanyang bahay. Nakita ko siya nangunguha ng mga halamang gamot. Nilapitan ko siya at napakilala ko. Ngumiti naman siya. Doon ko unang napagmasdan ng malapit ang kanyang maamong mukha. Inalok niya akong pumasok sa loob ng kanyang bahay para magkape. Ito na naging simula ng aming pagkakaibigan. Isang araw, habang kami nanananghalian ni Kath, Sabado yun, pareho kaming walang pasok. Mahal, ang ganda talaga ni Lucia, no? Para siyang model, sabi ko kay Kath. Muntik nang masamid si Kath habang umiinom ng tubig. Mahal, malabo na ba ang mga mata mo? Saan banda ang ganda ni Lucia? Sabi niya sa akin habang tumatawa. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi. Iniisip ko na lang baka nagsiselos lang si Kath. Kaya iniinsist niya talaga na pangit si Lucia. Hindi na ako nagsalita para hindi siya magalit. Kinabukasan, alas 5 ng umaga yun. Nakagayak na ako para pumasok. Tulog pa rin si Kat ng araw na yun dahil day off naman niya eh. Nayaan ko na lang siya matulog. Pagdaan ko sa harap ng bahay ni na Lucia, naabutan ko siya na nakatayo sa pinto. Feeling ko, inihintay niya talagang pagdaan ko. Tinawag niya ako at inayang magkape muna sa loob ng bahay. Siyempre, mabilis pa ako sa alas 4. Umayag agad ako. Habang nagkakape kami, hindi ko talaga maiwasan ang hindi mapatitig sa kanya. Sobrang ganda niya talaga. Parang namamagnet ako sa tuwing makikita ko siya. Habang binagmamasdan ko ang maganda niya mukha, napaisip ako bigla. Bakit laging ini-insist at pinipilit ni Kath na pangit daw si Lucia? Gayong napakaganda niya. Hanggang sa eskwelahan, hindi ko pa rin maiwasan na hindi isipin si Lucia. Parang naging routine ko na tumakbo palabas ng bahay dala ang walis sa tuwing dumaan si Lucia.
At tuwing alas 5 ng umaga, dumadaan muna ako kay Lucia para magkape bago pumasok sa eskwelahan. Kasabay nun, ang halos araw-araw na pagkamatay ng mga hayop sa aming baryo. Marami na rin ang nagkakasakit at namamatay. Pero ako, wala akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko. Siguro nga dahil na-focus ang atensyon ko kay Lucia. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Lucia sa kanyang bahay, nag-request siya kung maaari ay dumaan daw ako sa bahay niya bago ako umuwi sa hapon. Gusto daw niya bigyan si Kath ng ulam na niluluto niya. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Hindi dahil magbibigay siya ng ulam, kundi dahil makikita ko rin siya tuwing hapon. Parang hindi na kasi kompleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Ewan ko ba kung bakit? Kahit ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Feeling ko parang hindi na ako nabubuhay nang hindi ko siya nakikita. Parang nababaliw na ako sa kagandahan niya. Ang pinagtataka ko lang sa tuwing babanggating ko kay Kath ng kagandahan ni Lucia, napapahalakak siya. Sa halip na magselos ay natatawa lang siya. Naisip ko tuloy, baka mahal pa rin niya ang lalaking dapat ay mapapangasawa niya noon. Pero ano man ang dahilan, wala na sa akin yun. Dahil kay Lucia. Nabulag na ako sa kagandahan ni Lucia. Patuloy ang pagkamatay ng mga hayop at ng mga bata. Ang iba ay mga sanggol na nasa tiyan pa lamang ng kanilang mga ina. Habang kami ni Lucia ay patuloy pa rin sa pagkikita. Ang buong baryo naman ay nagkakagulo dahil sa mga nangyayaring kababalaghan. Isang hapon, dumaan ako kay na Lucia para sa lutong ulam na ibibigay niya. Namagnet na naman ako sa kagandahan niya. Kaya ako na mismong humiling kung pwede, magkape muna kami sa loob ng bahay niya. Yun ang paraan ko para pagmasdan kung muli ang mahamon niyang muka. Makalipas ang isang oras, nagpaalam na ako para umuwi. Iniabot naman niya sa akin ang ulam. Pagdating ko sa bahay, masaya kong binigay kay Kath ang ulam na binigay ni Lucia. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang laman ng bowl. Mahal? Ano yan? Bakit malansa? Ilaw pa ang laman at may dugo-dugo pa. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Ang bango-bango nga ng luto ni Lucia. Mukhang nga masarap at espesyal. O ayaw mong kumain, ako na lang ang kakain. Pero bago ko pa isubo ang ulam, tinabig yun ni Kath. Bumagsak ito sa sahig at natapon lahat. Nagkalit ako sa kanya nung gabing yun. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na nag-away kami. Lumipas sa mga araw, patuloy pa rin ang pagkikita namin ni Lucia. Patuloy din ang pagkakasakit ng mga bata. Pagkamatay at pagkawala ng mga hayop. Pinagbibintangan na rin nila si Lucia na isang salot. At ako naman ay patuloy na pinagtatanggol si Lucia. Nagpatuloy ang pagbibigay niya ng ulam sa amin. Pero patuloy pa rin na tinatapon ni Kath. Hindi ko siya maintindihan noon kung bakit niya tinatapon ang ulam na binibigay ni Lucia. Hindi naman ganoon ang pagkakilala ko kay Kath. Mabait si Kath. Mula pa nung high school kami. Hindi siya matapobre kahit pa may mga kaya pamilya niya. Kaya pinagtataka ko talaga ang ginikilos niya tuwing may dala akong ulam na galing kay Lucia. Naalala ko pa ang naging reaksyon ni Kath noon nang makita sa mesa ang ulam ng bigay ni Lucia. Napasigaw siya at diring-diri habang nakatingin sa ulam. May mga uod ang ulam. Mahal. May kuko at mga buhok. Sabay takbo sa lababo at nagduduwal. Ako naman ay natulala sa reaksyon niya. Agad kong tiningnan ang laman ng bowl.
Parang bagong lutong kaldereta na medyo pinaiga ang sarsa. Parang niluto ng magaling na chef. Amoy na amoy mo ang aroma at spices na ginamit sa pagluluto. Kaya katakam-takam eh. Mahal, ano bang sinasabi mong inuuod? Mukha ngang masarap at bagong luto ang ulam. Lumingon sa akin si Kat at sinabing, anong bagong luto? Hindi mo ba nakikita yan? Nabubulok na? Sabay duwal ulit sa lababo. Habang nagduduwal sa lababo si Kat, nilalantakan ko ng kain ng ulam hanggang sa naubos ko ito. Ang gabing din yun, dito tumabi sa akin si Kat. Naaamoy daw niya nabubulok na ulam na kinain ko. Hindi ko na siya pinilit pa dahil ang totoo, si Lucia ang laman ng isip ko. At hinihiling ko na makasama ko siya kahit sa panaginip man lang. At nangyari nga ang hiling ko. Nung gabing yun, napanaginipan ko si Lucia. Pumasok daw ako ng palihim sa bahay niya para sorpresahin siya sa dala kong bulaklak. Nakita ko siya sa kusina. Nakatalikod, nakaupo ng paskwat sa sahig at parang abala sa ginagawa niya. Tinawag ko siya pero paglingon niya sa akin, ibang Lucia nakita ko. Nakaluwa ang malalaking bilog ng mga mata. Ang ilong niya na sobrang tilos, yung parang tuka ng ibong loro. May malaki rin siyang nunal sa pisngi. At yung mga ngipin niya maliliit na matutulis tapos madudumi. Maitim din at kulubot ang balat niya. At yung buhok niya, puting-puti na mahaba. Deskripsyon ng Lucia na sinasabi ng kanyang asawa. At nang titigan ko siya, nakita ko may mga dugo sa kanyang mga labi. Pagtingin ko sa sahig, nakita ko si Kat nakahandusay. Wakwak ang tiyan. Sa tagpong yon, bigla ako nagising na humihingal at pawis na pawis. Ang sama naman ng panaginip ko, bulong ko sa sarili ko. Bumangon ako at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pero bago ako bumalik sa kwarto, ay sinilip ko muna si Kat sa kabilang silid. Mahimbing siyang natutulog. Hindi na ako dinalaw ng antok ng oras na yon. Pagtingin ko sa orasan na nakasabit sa dingding ng kwarto, mag-aalas 4 na rin pala. Kaya naligo na lang ako at gumayak para pumasok. Bago ako umalis, sinilip ko muna ulit si Kat. Mahimbing pa rin ang tulog niya kaya hindi ko na siya ginising at umalis na ako. Bago mag-alas 5, nasa harapan na ako ng bahay ni Lucia. Naaamoy ko na naman ng mabangong kape na niluluto niya. At naaamoy ko rin ang bagong lutong sinangag. Madali akong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko, nakangiti siya sa akin habang naghahain. At ayun na naman, namagnet na naman ako ng kagandahan niya. Habang nasa harap kami ng hapagkainan, hindi ko na naman maiwasang mapatitig sa kanyang maganda at maamong mukha. Nakangiti lang siya sa akin habang kumakain. Matapos namin kumain ay nagpaalam na ako para pumasok sa eskwelahan. Pero bago ako umalis, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Alagaan mong mabuti ang asawa mo. Pakainin mo siya ng masustansyang pagkain. Dumaan ka ulit dito sa bahay ko bago ka umuwi mamaya. May ibibigay akong pagkain na masustansya para sa asawa mo." Matapos nun na nagpaalam na ako, pagdating sa eskwelahan bigla ako napaisip. Bakit niya lagi iniisip ang kalusugan ni Kat? Bakit sobrang bait niya kay Kat? Kahit pa sabihing si Kat ay asawa ko, hindi ba siya nagsiselos kay Kat? Pagkalabas ko ng eskwelahan,
Dumiretso na ako sa bahay ni Lucia. Napansin ko sa sarili ko, tuwing nasa harapan ako ng bahay ni Lucia, parang laging may bumubulong sa akin na pumasok ako. Kaya naman lagi ako nagmamadaling pumasok sa bahay niya. Lagi kong naaabutan na nakangiti siya. At doon, namamagnet na naman ako sa kanyang malas-diyosang mukha. At dating gawi, nakaupo na naman ako sa harap ng mesa at nakatitig na naman sa magandang mukha niya habang kami nagkakape. At sa tuwing mauubos ko ang kape at pagkain na handa niya sa akin, pakiramdam ko parang robot na tatayo bigla at nagpapaalam sa kanya. Bago ako lumabas ng bahay niya, inaabot siya sa akin. Isang supot na nakalagay sa plastic. Pagluto ko daw si Kath. Naguguluhan man ako ay tinanggap ko na rin at nagpaalam na ako. Pagdating ko sa bahay, wala pa si Kath. Alas 6 pa lang ng hapon noon at alas 8 pa yung out niya sa ospital. Nagpalit ako saglit ng damit at nagpasya na ako magluto. Pagbukas ko ng plastic na binigay ni Lucia, nakita ko ang isang pata ng baboy. Pangiti ako. Napakabait talaga ni Lucia. Saktong-sakto. Wala na kaming stock na ulam. Bulong ko sa sarili ko ng time na yun. Agad ako nagluto ng humba. Paborito po kasi namin ni Kath ang humba, kaya yun agad ang una ko naisip na lutuin. Habang nagluluto ako, maraming taong palakad-lakad sa labas kaya napasilip ako. Nakita ko si Mang Ambo, isa sa mga kababata namin ni Kath. Nilapitan ko siya. "Bo, anong meron? Bakit ka nagmamadali? Saan kayo pupunta?" "Tino, may isa na namang bata ang namatay. Ang sabi ng impong tela ay nawala daw ang bangkay ng bata. Pinalitan daw ng puno ng saging. Aswang daw ang may gawa." Si Impong Tela ay isang albularyo na taga kabilang baryo. Kapatid po ng lola ni Kath. Natawa ako sa sinabi ni Ambo. Ngayon lang kasi nangyari ang ganito sa aming baryo, kaya hindi po agad ako naniwala. Bata pa kami noon nang huli kong marinig ang mga ganitong usap-usapan sa ibang baryo. Pero wala namang napatunayan. Puro mga haka-haka lamang. "Bo, wag kang basta maniniwala sa mga ganyan. Tumanda na tayo dito sa baryo natin pero wala namang nangyayaring mga ganyan." Sabi ko sa kanya habang tumatawa ako. "Bahala ka, Tino, kung ayaw mong maniwala. Sige, dyan ka na at may iwan na nila ako." Saka siya mabilis na naglakad, palapit sa mga kasama niya, mga kasing edad na rin namin. Bumalik ako sa kusina para ituloy ang niluluto ko. Natawa ako nang malala ko ang sinabi ni Ambo. So talagang si Ambo, kakatanda na naniniwala pa rin sa mga aswang. Nang matapos ako magluto, naligo na ako at nagpahangin sa labas. Tanaw kasi mula sa bahay namin ang bahay kung saan may namatay na bata. Maraming tao sa bahay ng bata. Dinig na dinig ko ang iyakan at ang ingay ng mga nakikimarites. Maya-maya pa, dumating na si Kath. Habang papalapit siya, napansin ko na parang tumaba siya. Siguro masyado na focus ang atensyon ko kay Lucia, kaya hindi ko napansin na tumataba na palang asawa ko. O sa madaling salita, hindi ko na napansin ang asawa ko. Dahil ang isip ko ay abala palagi sa pag-iisip kay Lucia. Bago pa siya makalapit, napansin namin na nagkakagulo ang mga tao sa bahay ng bata. Lahat ay may dalang sulo at sabay-sabay na naglalakad palapit sa amin. Nung nasa tapat na sila ng bahay namin, tinawag ko ulit si Ambo. "Bo, bakit
Bakit na naman kayo nagkakagulo? Saan na naman ang punta nyo? Sa bahay ni Lucia. Susugurin namin ang aswang. Nagulat ako at nanlaki mga mata ko. Bo, ano ba yung pinagsasabi mo? Nababaliw na ba kayo? Humarang ako sa daanan nila. Tumigil kayo. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi nyo? Hindi aswang si Lucia. Hindi ko napansin na nakalapit na pala si Kat sa akin. Kausap na siya ni Impong Tela. Ang albularyo na kapatid ng lola ni Kat. Lumapit ako sa kanila. Impo, ano po ba pinagsasabi ng mga tao? Bakit po nila pinagbibintangan na aswang si Lucia? Impo, mabait po si Lucia. Pero hindi ako pinapansin ni Impong Tela. Sa halip ay pumasok siya sa loob ng bahay namin na parang may naamoy na kakaiba. Sinundan namin siya. Dumiretso siya sa kusina. Binuksan ang niluluto kong ulam. Tumingon siya sa akin at tumingin ng masama. Saan mo nakuha to? Sabay turo sa kasirolang may humba. Po? Bigay po ni Lucia para kay Kath. Nanlaki ang mga mata niya. Kinuha niya ang kasirola at binuhos ang laman sa mesa. Lahat kami nagulat sa ginawa ni Impong Tela. Pero sabay ng pagkabigla ay naduwal at nasuka silang lahat. At ang iba ay napatakbo sa labas ng bahay at tapos makita ang laman ng kasirola. Maliban sa akin na naguguluhan pa rin. Nakita ko namumutla habang nagsusuka si Kath. Impo, bakit yung po ibinuhos sa mesa ang ulam? Sa halip na sumagot, may dinuko siya sa kanyang bulsa. Kalamansi at bawang. Dinikdik niya ang bawang at inilagay sa ulam. Ang kalamansi ay piniga niya. Nagdagay din siya ng mga ugat at dahon sa isang basong tubig at pinainom sa akin. Pagkainom ko, bigla ako nahilo kaya umupo ako at pumikit saglit. Pagmulat ko ay agad tumambad sa akin ang nakakalat na ulam sa ibabaw ng mesa. Bigla nag-iba ang itsura ng ulam. Naging sariwang dugo ang sarsa nito. At ang mga karne, naging mga daliri, kuko at mga hita ng bata, at may mga hibla ng buhok. Patakbo ako sa labas at nagsuka. Nanginginig ang buhok kong katawan. Sabay lapit sa akin ni Kat at Impong Tela. Niyakap ako ni Kat habang humahagulhol ako. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko agad nakita na katawan na pala ng bata ang niluluto ko? Nilagyan ka ng sabulag ng aswang. Gusto niyang makuha ang anak mo, sagot Impong Tela. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkarinig ko sa sinabi ni Impo. Napatingin ako kay Kat. Tumango naman si Kat. 4 na buwan akong buntis. Hindi mo lang napapansin dahil nafo-focus ang atensyon mo kay Lucia, sabi ni Kat habang nakatitig sa akin. Lalo ako napahagulhol ng iyak at napayakap ng mahigpit kay Kat. Abot-abot ang hingi ko ng tawad sa kanya. Ginamit ka ng aswang para makuha ang anak mo. Hindi niya kayang lumapit ng direkta sa asawa mo dahil sa kwintas na ibinigay ko sa kanya nung kinasal kayo. Ambit ni Impong Tela. Sa loob-loob ko, muntik na pala akong mawala ng asawa at anak dahil sa katangahan ko. At muli, humingi ako ng tawad kay Kath. Hindi na kami sumama ni Kath sa bahay ni Lucia.
Hindi ko na kaya makita ang pagmumukha niya. Nung gabing yun, mabilis kaming nakatulog ni Kath. Siguro dahil na rin po sa pagod. Nabukasan, nabalitaan na lang namin kay Ambo na hindi na nila inabutan ng bahay si Lucia. Ang tanging nakita na lang nila ay isang sikretong hukay sa loob ng kanyang kwarto. Mga katawan ng saging na pinagpuputol at mga kalansay ng bata. Wala po noon, Sir Cabonegro. Ayoko na po sa magagandang babae. Kapag may nasasalubong ako magandang babae, para akong pusa na di mapakali. Pinagpapawisan agad ako ng malapot. Kaya malayo pa lang at nakita kong magandang babae, umiiwas na po agad ako. Kahit pamapalayo ako ng daan, huwag ko lang silang masalubong. Dahil sa tuwing napapalapit siya sa akin, mukha ng totoong Lucia nakikita ko. Ang pangit na Lucia. Makalipas po pala ang ilang buwan, nanganak po si Kath, ang malusog na lalaki. Hanggang dito na lang po, Sir Cabonegro. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. More power po sa inyong channel. Salamat po ulit.